Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Isang maganda at pinagpalang gabi sa inyong lahat. Isa po ako sa mga silent listeners ng inyong YouTube channel at isa ako sa mga nagko-comment noon kung saan magsisend ng kwento. Buti na lamang at isa rin sa mga kapwa ko subscribers ang nag-comment at in-inform niya ako tungkol sa inyong email address. Feeling excited at heto ako ngayon, Papa Dudut. Tinatapos ko ang aking sulat at umaasa na isang araw ay mapipili mo ang aking kwento. Siya nga pala, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Rio. Nasa mid-30s na ako sa ngayon. Single at nakatira dito sa San Bartolome, Quezon City. Kasama ko ang aking ina at bunsong kapatid na lalaki na single din katulad ko. May 3 pa akong kapatid na babae na mas matanda pa sa akin pero may sarili ng pamilya at nakatira na sa ibang lugar kasama ng kanilang mga asawa. Anyway, sumulat ako sa inyo kasi meron akong naranasang kababalaghan sa aking buhay na hindi ko makakalimutan. It happened halos 20 years ago, Papa Dudut. High school pa ako noon, incoming 4th year high school. Nang lumipat kami ng parents ko ng tirahan kaya napilitan akong mag-transfer ng school. Napakahirap noon para sa akin dahil hindi ako yung taong sociable. At nahihiya rin akong maunang mag-approach kasi ayoko ng feeling na nasi-sin zone or nadededma. First day ko noon sa bagong school ko. Feeling ko talaga ay magiging forever alone ako buong school year dahil lahat sila ay may kanya-kanya ng mundo. Ang hirap nang makisabay. Nagmasid-masid ako sa paligid kong may mga vacant seat pa. Meron pa naman akong nakita sa pinakalikod. Walang nakaupo doon maliban sa isang lalaki na nakayuko. Doon na ako pumwesto pero dahil 5 naman ang upuan at nasa dulo siya ay doon ako sa kabilang dulo umupo. Awkward namang tumabi sa kanya. Nakakahiya. Kung i-describe siya, itim na itim ang buhok niya tapos ay maputi siya na maputla. Tapos yung mata niya ay kakaiba. Parang tiri na ewan. Napansin ko na weird siya kasi hindi siya nakikihalubilo sa iba naming classmates. Kaya sa isipan ko ay transfer siya. Gusto ko sanang magtanong kaso feel ko ay madededma lamang ako kaya hindi na ako nag-attempt pa, Papa Dudut. Nagsimula ng magklase at nung tinanong kung may transfer ay nagtaas ako. Hindi siya nagtaas so matagal na pala siya dito. At ayun, nagpakilala ko and so on. Pero napansin ko yung guy at the back. Natutulog na naman. Hindi ba siya pagkagalitan ng teacher? Tag life? Noong break time ay nauna siyang lumabas at hindi ko alam pero sinundan ko siya. Humarap siya sa akin at ngumiti siya at natameme ako noon. Sama ka? Sabi niya sa akin. Nagulat naman ako at napailing. Ngumiti ulit siya. Ayos naman para sa akin ang mga ngiti niya. Hindi naman creepy pero bakit ganon? Tumaas ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Grabe, Papa Dudut. Ang weird niya talaga. Lalo tuloy na curious ako sa kanya. Yun nga lang, pagkatapos ng break time ay hindi na siya bumalik at nag-cutting. Samantala 7 PM yung labas namin ng time na yon. Wala akong kasabay pa uwi dahil wala pa akong friends. Madilim din sa daanan ko pa uwi. Iba kasi yung way ng mga classmates ko. Pero nagulat ako nang makita ko siya doon sa may kanto yung lalaking classmate ko sa likod. Bigla akong natakot. Feeling ko ay adik-adik siya kasi hindi ba parang sutil, natutulog sa klase at saka nagkakating. Nung dumaan ako ay bigla siyang sumabay sa akin sa paglalakad. Saan ka nakatira? Bigla akong natanong pero hindi siya sumagot kaya hindi na ulit ako nagtanong. Paglingon ko sa likod ko ay wala na siya. The next day siya agad ang hinanap ko at nandun siya nakaupo sa pwesto niya. Tumingin lamang siya sa akin at napansin kong may luha siya.
Gusto kong magtanong pero alam kong hindi siya sasagot. Dumating yung teacher namin at siya may sarili pa rin siyang mundo. Kaya hindi ko muna siya pinansin at sa halip ay nag-focus muna ako sa aming lessons. Pagsabit naman ng aming break time ay halos lumabas na lahat ng mga kaklase ko pero siya ay napansin kong nakaupo lang at nakatingin sa labas ng bintana. Napabuntong hininga ako noon at kinuha ko ang isang balot ng baby wipes na hindi ko pa nabubuksan at doon ay lumapit ako sa kanya. "Sa'yo na to," ang sabi ko sa kanya sabay lapag ng hawak kong isang balot ng baby wipes. Lumingon naman siya sa akin at napansin kong lumuluha siya. Pagkatapos noon ay binuksan niya ang baby wipes, nabigay ko at kumuha siya ng isang piraso. Siguro hindi pa tayo masyadong close pero ano bang pangalan mo? At saka bakit ka ba umiiyak? May problema ka ba? Baka matulungan kita, nahihiya kong wika sa kanya. Umiling lamang siya bilang sagot sa akin. Hindi siya nagsalita pa pero tumingin siya sa akin na para bang nagpapasalamat siya. Alam kong pareho tayong introvert, pagbabahagi ko sa kanya. Pero curious lang ako kung nakakapagsalita ka ba, tanong ko sa lalaki. Nakakapagsalita ako, tipid na sagot niya sa akin. Nagulat ako sa ganda ng kanyang boses at para bang DJ sa radyo o professional voice over sa mga commercials. Pero hindi talaga ako nagsasalita kapag nandito ako sa klase. At lalong ayokong kausapin ka kasi baka pagkamalang kanilang baliw. Dagdag pa niya pagkaraan ng ilang segundo. Napaisip naman ako sa kanyang sinabi. May sasabihin pa sana ako noon sa lalaki pero nagsidatingan na ang mga kaklase ko noon sa kwarto. Kaya nagpasya na lamang akong bumalik noon sa aking upuan. Hindi nagtagal ay dumating na ang subject teacher namin after ng recess at nagsimula ito ng mahirap na lesson. Lahat kami nahihirapan noon sa lesson pero nang mapansin ko ang misteryoso kong kaklase ay parang hindi ito nakikinig sa klase at sa halip ay nakaharap lamang ito sa bintana at parang may sariling mundo. Samantala lumipas ang ilang mga araw ay wala pa rin akong mga nagiging kaklose sa kaklase ko. Tahimik lamang kasi ako. At saka narinig ko sa aking ilang kaklase na intimidating daw ang personality ko. Kaya kinakabahan silang lapitan ako. Okay lang yon sa akin kasi pumasok naman ako sa school para mag-aral, hindi para makipagkaibigan. Pero alam mo, Papa Dudut, kahit na ilang araw na ang lumipas ay hindi ko naitanong sa misteryoso kong kaklase kung ano ang pangalan niya. Ewan ko ba, pag nakakausap ko kasi siya after klase nakakalimutan kong itanong sa kanya yon. At kapag recitation ay inaabangan ko palagi na tawagin ng teacher ang pangalan niya pero Papa Dudut, hindi siya tinatawag ng aming teacher kahit pa nag-attendance kami. Kaya unti-unti ako nagtaka sa aking misteryosong kaklase na ka-row ko sa likod. Pero isang mainit na umaga, hindi ko akalain na may matutuklasan ako na siyang magpapakilabot ng husto sa akin. Dumating ako sa classroom at agad ko siyang naispatan na nakatayo at nakasilip sa bintana. Sinubukan ko siyang lapitan at napagtanto kong umiiyak ulit siya. Sinubukan ko siyang abutan ng baby wipes pero hindi niya yun tinanggap. Hindi na rin ako nagsalita pa kasi sigurado naman akong hindi niya ako kakausapin. Kaya bumalik na lamang ako noon sa aking upuan. Pero Papa Dudut, ang pinagtataka ko lang, nagsimula na ang klase namin pero nananatiling nakatayo lang doon ang misteryoso kong kaklase. At ang lalong ipinagtataka ko pa ay hindi man lang siya sinisita ng aking guro na parang hindi siya nag-e-exist sa loob. Dahil doon ay aaminin kong naguluhan ako at nawala ang focus ko sa aming lesson kakaisip sa lalaking kaklase ko. Kaso noong sumapit ang aming break time, nagulat na lamang ako at bigla siyang tumakbo palabas ng room. Hinabol ko siya kaya nagulat yung mga classmates ko at hindi ko alam kung bakit ko siya sinundan. Nagulat ako noong lumabas siya ng gate ng school namin habang tumatakbo at bigla siyang nasagasaan ng kotse. Napasigaw ako. Lumapit yung isa kong kaklase sa akin habang nagpapanik ako. "Rio, anong nangyari sa'yo?" Tanong nito sa akin. "Oh my God, tulungan natin siya, nasagasaan siya. Tumawag tayo ng tulong." Sigaw ko habang papalabas na sana ng school. Anong nasagasaan? Saan?
Halos sabay-sabay nilang sabi. Ako naman ay nanginginig pa rin at kitang-kita kasi ng dalawang mata ko kung paano siya nasagasaan. Ano ba nangyari sa'yo? Tanong ng isa kong kaklase. Nasagasaan siya, ang sabi ko sabay lingon sa labas. Kinilabutan ako nang bigla ko makita na nawala na yung katawan nung lalaki sa kalsada kung saan ito nasagasaan. Nagtayuan na yung balahibo ko noon. Walang nasagasaan, Rio, wika ng kaklase ko. Nakita ko namang nagbubulungan na yung iba kong kaklase. Nagtataka siguro sila kung ako ba ay baliw o naghahanap lamang ng atensyon. Yung lalaki nakahilera ko sa likod, nasagasaan siya kanina, kitang-kita ng dalawang mata ko. Yun na lamang ang nasabi ko habang nagtataka pa rin. Wait, listen. Sino ba yung tinutukoy mong lalaki na kahilera mo? Mag-isa ka lang naman sa row na yon, ang sabi ng classmate ko. Napatingin naman ako sa kaklase ko. What? Tangi ko lamang nasabi. Pinaliwanag naman sa akin ng mga kaklase ko noon na ako lamang ang mag-isa doon sa likod ng classroom. Sa totoo lang, Rio, nagtataka nga kami sa iyo kasi natitiis mong mag-isa doon sa likod. Hindi mo kami kinakausap, ang sabi pa ng isa kong kaklase. Masyado kang loner. We bet na hindi mo pa rin alam ang mga pangalan namin, ang sabi naman ng isa pa. Papadudot nung mga sandaling yon ay parang feeling ko ay mababaliw ako. Kasi alam kong may tao sa row na yon at hindi lamang ako. Nakausap ko pa nga siya. Dinala ako sa klinik para makapagpahinga muna. Pagbalik ko sa room ay nanginginig pa rin ako ang tuhod ko. Then pagsilip ko sa bintana ng classroom ay natanaw ko yung guy at the back sa labas ng school na nakatayo sa may kabilang side ng kalsada na duguan yung buong mukha niya at uniform. Nakatingin siya sa akin at kumakaway. Nakaramdam ako ng panghihilakbot sa buong katawan ko. So sa ilang araw kong pagpasok sa school ay wala akong kaalam-alam na may karo pala akong multo. After class ay nagmadali akong umuwi at halos tumakbo na ako. Pero katulad nung nangyari kahapon ay nandun ulit siya sa kanto ng street namin. Pero duguan na siya. Ano ba? Bakit ako lang ang nakakakita sa kanya? Diretso lamang ako sa paglalakad at hindi ko siya pinansin. Ganon din ang nangyari. Nung dumaan ako sa may harap niya, sumabay siya sa paglalakad ko at halos maiyak na ako sa sobrang takot. Diyan ako nakatira. Nagulat ako nung sinabi niya nang multo sa akin yon. Bigla ko napalingon at wala na siya. Napahinga ako ng malalim pero pagtingin ko sa right side ko ay sementeryo pala yon. Yun yung tinutukoy niya. Lalo tuloy akong kinilabutan. Simula noon ay nagpasya na akong lumipat ng upuan. Tumabi na ako sa kaklase ko. Nakipag-usap na ako sa kanila at nakipagkaibigan. Gusto kong maging normal ang school life ko at para na rin tigilan na ako ng multong nagpapakita sa akin. Pero alam mo Papadudot, the whole school year ko ay lagi ko siyang nakikita. Minsan nasa room namin siya at minsan ay wala. One time ay nakita ko siya sa isang classroom at doon din siya nakaupo sa pinakalikod. Nagpapahatid na ako sa mga classmates ko pag uwi para may kasama ako. Bakit kaya sa akin siya nagpapakita? Then one time ay pumunta kami sa faculty ng advisor namin dahil tutulong kaming maglinis. I-dispose na sana namin yung mga kalat noong may napansin akong class picture. Sobrang luma na, batch 1981 pa. Nakita ko doon si Mami at nakwento nga pala ng mami ko na yung advisor nila dati ay yung advisor ko pa rin ngayon. Kaya kilala din ako ng teacher namin. Pero mas nagulat ako nung nakita ko yung guy na laging nagpapakita sa akin. Siya yun, kabatch pala siya ni Mami. Maglalakas loob na sana akong magtanong sa teacher ko na magsalita siya at tinuro yung guy na dapat ay ituturo ko. Yan ang high school sweetheart ng mami mo, ang sabi sa akin ng advisor ko. Napatingin ako sa kanya. Talaga po? Ano pong pangalan niya? Usisa ko. Ang totoo niyan, kapangalan mo siya. Rio rin din kasi ang pangalan ng boyfriend ng mama mo. Nakangiting wika ng aking guro. Nagulat ako. Ang buong pangalan ko kasi ay Rio Ren Angelique. So doon ko na-realize na sa lalaki pa lang yon nakuha ni mamang pangalan kong Rio Ren. Alam mo Rio, napakabait ng batang yang si Rio Ren. Ang sweet nga nila ng mama mo. Ang buong akala talaga namin ay sila na magkakatuluyan. Kaso yun nga naganap ang isang aksidente.
Kwento pa ng aking guro. Anong aksidente? Curious kong tanong sa kanya. Natatandaan ko na uwian na yon, nakita ko si Rio rin na umiiyak. Hinahabol niya ang mama mo pero paglabas nila, pagtawid nila sa kalsada ay nahagip si Rio rin nang rumaragas ang kotse. Tumilapon ito na naging resulta ng pagkabasag ng bungo niya. Dead on the spot si Rio rin. Kwento pa nito sa akin. Nakaramdam naman ako ng lungkot at nagpaalam ako sa aking guro na hiramin ko muna yung lumang class picture para ipakita sa aking ina. Pagkatapos ng klase ay mag-isa akong umuwi sa bahay habang naglalakad sa kalye. Muli ko nakita si Rio rin na nakatayo sa tapat ng sementeryo duguan. Lumapit siya sa akin at sumabay sa akin sa paglalakad. Kaya pala ayaw mong kausapin kita sa klase kasi iisipin ng mga kaklase ko na baliw ako. Sabi ko hoping na naririnig ni Rio rin ang aking sinasabi. Pinoprotektahan lang kita. Alam kong patay na ako pero hindi ako makatawid sa liwanag. Wika ng multo sa akin at para bang umi-echo lang ang boses niya noon sa aking utak. Ano ba ang may tutulong ko para matahimik ka na? Tanong ko sa kanya. Pero papadudot paglingon ko ay bigla na lamang siyang nawala. Oo, nakaramdam ako ng pagtaas ng balahibo sa buong katawan ko. Pero hindi na ako tumakbo kasi alam ko naman na hindi ako sasaktan o ilalagay ni Rio rin sa kapahamakan. Samantala pagdating sa bahay ay agad kong kinausap ang mama ko papadudot tungkol kay Rio rin. Pero pinigilan niya ako kasi naroroon ang papa ko. Pagkatapos ng hapunan ay nag-decide na si papa na magpahinga ay saka ko ulit kinausap si mama. Ipinakita ko sa kanya ang lumang class picture. Pagkatapos ay ikinuwento ko rin sa kanya na nagpapakita at nagpaparamdam sa akin ang kanyang dating high school sweetheart. Talaga Rio? Nagpapakita si Ren sa'yo? Hindi niya makapaniwalang wika sa akin. Ma, bakit po ba siya na-aksidente? At saka sabi ni Ma'am Cruz, umiiyak siya habang hinahabol niya kayo palabas ng campus. Ano po bang nangyari noong gabing namatay si Rio Ren? Tanong ko. Nakita kong huminga muna ng malalim si mama bago siya nag-decide na magkwento. Rio, minahal ko si Ren at tumagal ang aming relasyon ng 3 taon. Noong panahong yon ay inakala kong siya na ang forever ko. Pero sinubo kami ng tadhana. Nakilala ko ang papa mo na noon ay nag-aaral sa katapat ng school. Sa madaling sabi na in love ako sa papa mo pero hindi ko magawang hiwalayan si Ren kasi alam kong masasaktan siya. Kaya natuto kong magtaksil noon. Nang mga panahong yon ay 2 lalaki ang karelasyon ko. Ang papa mo at si Ren. Pero Rio, nakonsensya din kagad ako. Kaya nung gabing yon ay nakipaghiwalay ako sa kanya at inamin kong may iba na akong mahal. Umayak noon si Ren at nagmakaawa sa akin na wag ko siyang hiwalayan. Pero desidido na ako ng mga panahong yon. Umalis ako at iniwan ko siyang umiiyak. Hinabol niya ako hanggang sa labas ng eskwelahan pero nasagasaan siya ng SUV noong tumawid kami sa main road. Namatay si Ren on the spot. Pero imbis na huminto ako ay hindi ako huminto at lumapit ako sa bangkay niya. Nagkamali ako at sising-sisi ako ng mga panahong yon. Sobra kong inusig ng konsensya ko. Yun ang mahabang kwento ni mama sa akin habang naiiyak. Sa palagay niyo ano po ang kailangan pa ni Rio Ren para matahimik na ang kaluluwa niya? Tanong ko kay mama. Baka siguro kailangan ninyong humingi ng tawad sa kanya, suhestyon ko. Paano? Usisa niya sa akin. Kinabukasan ay sabay kami ni mama na lumabas para ihatid niya ako sa school. Pero ang pakay talaga namin ay pumunta kami sa lugar kung saan ay nasagasaan si Rio Ren. Pagdating namin ni mama doon ay nakita ko si Rio Ren na nakatayo at tila hinihintay kami. Agad kong sinenyasan si mama na naroon na ang multong pakay namin. Ren, kung nasan ka man, sorry. Sorry kung sinaktan ko ang kalooban at puso mo. Alam kong minahal mo ako ng tapat pero nagawa pa rin kitang lokohin. Patawarin mo ako. Ang sabi ng mama ko hoping na marinig siya ni Rio Ren. Tumingin naman ako kay Rio Ren na nooy nakatingin sa aking ina. Pakisabi kay Joanna na matagal ko na siyang pinatawad. At pakisabi rin sa kanya na mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Ang wika pa ni Rio Ren.
Sinabi ko naman sa aking ina ang lahat ng sinabi ng multo sa akin, Papa Dudut. Ren, mahal din kita. Pangalawa kay Edwin, ang sabi naman ni Mama habang umiiyak. Nakita kong tila nasaktan si Rio Ren, sa pangalawa lamang siya sa puso ng aking ina. Pero sa huling umiti lamang siya. Salamat kamot, mahal pa rin niya ako. Kahit na pangalawa lamang ako. Masaya na ako doon. Ang sabi ni Rio Ren habang unti-unting naglalaho ang kanyang katawan sa aking paningin. At nang tuloy na siyang maglaho ay isang malamig na hangin ang umihip sa amin ni Mama. Wala na po si Rio Ren, Ma. Sana po'y matahimik na siya. Wika ko na lamang habang napayakap naman ako sa aking ina para aluin. At yun nga, Papa Dudut, simula noon ay hindi na nagpakita sa akin si Rio Ren. Naging maganda rin ang relasyon ko sa aking mga kaklase. Marami na rin akong naging kaibigan. Sadly, 1 taon lamang ang pinagsamahan namin dahil nagkolehiyo na ako ng sumunod na academic year. Kursong economics noon ang kinuha ko noon at natapos ko yon noong taong 2009 with Latin honors. Samantala lumipas ang maraming taon, maganda naman ang naging buhay ko. Bagamat single ako ay swerte naman ako pagdating sa career at sa pamilya. Kasama ko ang mama ko ngayon at ang bunso kong kapatid na lalaki. Paminsan-minsan ay naalala ko pa rin si Rio Ren at may pagkakataong napapanaginipan ko pa siya. Pero alam kong tahimik na ang kaluluwa niya at siguro'y dumadalaw lamang siya sa akin para mangumusta. Papa Dudut, ito ang kwento ko ng kababalaghan. Hindi siya masyadong nakakatakot at totoong nangyari po ito sa aking buhay. Magiging masaya ako kung isang araw ay mapapakinggan ko ang aking kwento sa inyong Papa Dudut vlog. Sana, Papa Dudut, ay makita rin kita ng personal at ma-meet ko ang iyong buong pamilya. Maraming salamat sa walang sawang pagbibigay ng inspirasyon sa aming mga listeners mo. Lubos na gumagalang, Rio. mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.